Tuluyan ng bumagsak ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa administrasyon matapos arestuhin si House Speaker Martin Tambaloslos dahil sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Sa isang matinding revelasyon, personal na isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o FPRRD ang ebidensyang magpapatunay sa mga maanumalyang transaksyon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Kuting Jr. Dahil dito, lalong lumakas ang panawagan ng taong bayan at ng ilang mambabatas na ituloy ang impeachment case laban kay Kuting. Ayon sa ilang senador, hindi na umano maiiwasan ang tuluyang pagbagsak ng administrasyon dahil sa lumalabas na ebidensya ng pandarambong at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang batas ay batas at kahit sino ka pa, dapat kang mapanagot sa batas, ani ng isang kongresista na sumusuporta sa impeachment case. Samantala, patuloy namang dumagdag ang mga realista sa Menjola upang ipanawagan ng agarang pagbibitiw ni Kuting Jr. sa pwesto. Sa kabila ng mainit na sitwasyon, nananatiling kung mabibig ng Malacanang at hindi pa nagbibigay ng pahayag si Kuting tungkol sa pagkakaaresto ng kanyang pinsan at kaalyado. Habang papalapit ang formal na pagdinig sa impeachment case, isang malaking katarungan ang bumabalot sa buong bansa. Mananatili pa ba sa pwesto si Kuting o ito na ang huling kabanata ng kanyang administrasyon? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nabudol ang Pilipino, mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag ibuto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Hello! Ayan. Tanggalin na natin ang Pangulong Bangag. Alright. So mga palangga, nagbabalik na naman ang ating alindog today. Bago tayo magsimulang mag-balljackan sa Balljack TV, ayan ang ating billboard, di ba? May instant billboard tayo. Nasa ulo ko lang yan. Promote na natin ang ating Sendwave app. Mabilis magpadala ng pera sa Pilipinas at ligtas pa. Kaya naman, kung kayo nasa Amerika, Europa, UK, and Canada, mag-download ka na para magkaroon ka ng extra credit sa iyong unang padala. Okay, mga kababayan, ano na mga eksenang kaganapan today? Si Nel Lucero Ilagan, how are you? Si Ma'am Gina Peñas Badolato, how are you, Palangga? Okay, okay. Oh, wow. Bolja ka na uli, sabi ni Luisa. Yes, si Ma'am Luisa di Torres at syempre si Sally Kigochi. Okay, so pag-usapan na naman natin ang mga salot sa lipunan. Ngayon mainit-init, mga palangga, ayan ang anak ni, unahin muna natin, yung anak ni Raffy Tulfo, yung anak ni Raffy Tulfo na kung saan nahuli na dumaan sa bus lane. O, di ba? Talagang ang pamilyang, yung mga Tulfong politiko ay mga abusado. Kasi nga, bawal ang dumaan sa bus lane. Okay? Yan ay dinadaanan lamang, syempre, ng bus at yung bangag na presidente, ayan, ang vice president at pala speaker of the house ay parang special lane yan ni Tambaloslos at ni Bangag. Buti mo sana kung sila ay naglilingkod sa bayan, hindi naman sila naglilingkod sa bayan, kundi sila ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. So alam mo, nakakatawa itong si Raffy Tulfo. Balikan natin, unang-unang mambubudol. Diba? Ang dami nilang issue, tapos naging
naging senador pa yan, nagsasalarawan na marami talagang Shonga bells at gutom na Pilipino. Kasi ang kadalasan na bumuboto sa mga ganyang klaseng politiko ay gutom. Kasi bibigyan na ng 500 ay boboto na. Buti sana kung bigyan kayo ng 500, 1,000, tanggapin niyo yung pera pero wag niyong iboto ang mga hudas. And now, tingnan niyo. Nahuli ang anak sa bus lane, which is, nasa House of Representative, yung anak niyang malapit ng jumutok sa kalalafang, di ba? Yung mga to, sana pumutok na lang kayong lahat sa kalalamon nyo. Actually, si Rafi Tulfo, talagang binuhay niya ang kanyang pamilya sa mga chismis na mga palabas dyan sa kanyang channel o sa kanyang show. Ulitin natin, ang taong ito na nagbidabidahan dati na iimbestigahan ang mga nanalo sa loto na hindi ka panipaniwala, kumbaga only in the Philippines na 433 winners at lahat ng mga anomalya sa loto ay itinigil na. Kaya ang tanong ko sa kanya, magkano, Tulfo, ang sinungal-ngal sa ngangabels mo? Kaya tumigil ka na. Anyway, ngayon, eto na naman. Ay bago tayo mapunta sa anak niya, na nahuli nga sa bus lane, wag yung kalimutan, utang na loob, si Erich Sylvester na umamin na TNT sa sa Amerika na nag-violate ng batas. Pero ang totoo, hindi yun ang issue, kundi nagnakaw siya ng identity dito sa Amerika at nagpanggap siya na ipinanganak sa Hawaii. Then, ang kanyang inassume na pangalan ay Erich Sylvester. Tapos ngayon, ako ang hinamon-hamon na ibenta ko daw yung mga ari-arian ko dito sa Amerika. Akala mo naman, marami akong ari-arian, di ba? Pero kalaunan ay si Erich Sylvester pala or si Erwin Tulfo pala ang merong ari-arian dito sa Amerika na biniling cold cash na 1.5 something million nung binili anong tama ba date natin, 2020 or 2021. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, saan ka makakakita na ang kanyang asawa dito sa Amerika, I don't know kung divorce ba siya dahil, kung Erich Sylvester siya, invalid din ang kanilang kasal. Dahil paliwanag na natin yan. O kung nakinabang yung babaeng yon na asawa niya dito sa Amerika, doon sa pagbili ng bahay dahil nakapangalan sa babae at ito ang trabaho ay caregiver or CNA. Walang problema kung caregiver ang CNA ang trabaho mo, ginagawa ko yan, lalo tindera pa nga ako nung pagdating ko dito sa Amerika, ginawa ko lahat yan. Pero yung magtataka ka na ang isang CNA, Certified Nursing Assistant, ay nakabili ng cash na 1.5 something million. At walang iba, asawa lang naman siya ni Erich Sylvester Tulfo. Pinapaalala ko lang sa inyo para hindi naman kayo magiging ob-ob. Diba? Nakakaawa na yung Pilipinas. Ngayon, panibagong pang-aabuso ng anak ni Rafi Tulfo na dumaan sa bus lane. Again, hindi siya dapat dumaan dyan. Pero anong paliwanag dyan ng kanyang amang salot? Okay, basahin natin ang paliwanag at mawiwindang talaga kayo sa kanyang mga tinuran. O, di ba? Ang tinuran ng mga jutang Ginemes. Ano ang kanyang tinuran? Alright, tignan natin kung ano ang kanyang tinuran. Wala na yung kanyang tinuran dito. Oh my God. Grabe, nakakaloka na talaga ang ginagawa ng mga ginayupak na itech. Okay, tignan natin anong sinabi ng hitad. Okay. Ang sabi ni Tulfo, ito sabi niya. Okay, sabi niya, tinanong kasi siya ng reporter, si Rafi Tulfo, kung anong masasabi niya dahil yung anak nga niya ay nahuli na dumaan sa bus lane. Ang nagmamaneho ay driver. Ang sinasabi ni Tulfo diyan mga palangga, tumakas. Ang sabi kasi ng reporter, ano sir, anong masasabi mo dito sa ginawa ng anak mo na dumaan nga dito sa dito sa bus lane na ito na which is bawal. Anong sabi ni Rafi Tulfo?
o nahuli ba? Ay, tumakas ba? Hindi naman, di ba? O, parang, alam mo yon, nakakaano talaga, teka, okay, wait a minute. Nakakarimarim dahil mga kababayan, ito pala. Okay, tingnan natin. Eksaktong word ng sinabi ng Julul. Okay. Okay. Ito. So, ang sinabi ni Rafi Tulfo, mga kababayan, ang binanggit niya, nahuli, parang nahuli ba yung anak ko? Ito pala siya natin. Nahuli ba yung anak ko? Tumakas ba? So, hindi, di ba? So, hindi naman tumakas. Okay? Kung tumakas, edi, parang yun daw yung pag tumakas, edi, hindi okay. Pero dahil hindi tumakas, wala namang problema. O, di ba? Sabi niya, kasi ang pagkakaalam ko, nagmamadali siya. Nag-apologize naman. Di ba kaputahan talaga? Di ba? Kadyutahan talaga, mga palangga, pang-aabuso talaga ito sa kapangyarihan o sa pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan o ng kanilang mandato. Ganito nila balasubasin ang taong bayan. Okay, Santo? Ayun, ang pangalan pala ng anak niya ay si Ralph Wendell Tulfo. At ito ay nahuli nga sa EDSA busway, mga kababayan. Imagine ninyo. Ganito na lang kayo talaga babuyin ng mga ito. Hindi naman, nag-apologize naman daw sabi ni Tulfo. So, ang question dito, mga kababayan, ang tanong natin sa inyo, mga hitad, so, ibig sabihin, itong mga katulad ng anak ni Tulfo, ang mga Tulfo, dadaan na lang sila sa bawal o kukumit sila magkukumit sila ng mga traffic violation at magsusori na lang. So yung ibang tao, yung mga random personality na hindi naman na politiko, ay what? Sisitahin, huhulihin ng mga traffic enforcer, minsan sinisigaw-sigawan pa o inaano pa, minamaltrato pa o kung ano-ano pa. Di ba remember I think may nag-send sa group namin, balikan natin to. Ito pala ang group, ito pala. May nag-send nung nahuli din ang tatay ni sino yon? Ni Senator Gatchalian, okay? Sherwin Gatchalian na gumamit din ng bus lane. So ito, nag-ipal-ipal din si Tulfo doon. O, tignan natin. Pakinggan natin. Ninyong senators. Ito yung message niya. And aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Okay, yun ang sinabi niya nung nahuli ang ang tatay ni Gatchalian kasi gumamit ng plate number 7. Ito ngayon ang kanyang statement, yung anak naman niya nahuli. Listen. Tamaan siya mismo. Well, inadmit naman niya, hindi mo siya sinungaling at nag-apologize siya. Di ba niya justify? Well, inadmit naman niya, hindi siya nagsisinungaling. Nag-apologize siya. Ibig sabihin ba, mga kababayan, so ito mga buwaka ng inang ito, mag-violate ng batas, let's say for example, di ba, magnanakaw sila, tapos magsusorry na lang, wala, actually hindi sila nagsusorry, di ba? Kakapal ng mukha nito. Tingnan natin. As long as tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8 weeks, kalapatan niya gumamit. As long as hindi siya tumakas, as long as hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan naman niya yon, so okay lang. Kung ito ang babasihan natin, dumaan na kayo lahat sa bus lane. Tapos mag-sorry na lang kayo. Kasi itong anak ni Tulfo na House of Representatives member, okay, nag-sorry naman. Listen. Hindi siya kung saan, kaya lang, it so happened na nagamit kayo at
Ang pagkakaalam ko pa, nagmamadali siya. So lahat ng nagmamadali, dumaan na kayo sa bus lane. Then kapag hinuli kayo, mag-sorry na lang kayo. At sasabihin nyo, kasi sabi ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, yung anak na nahuli, nagmadali, nag-sorry na lang, hindi naman tumakas. Hindi dumaan kayo lahat sa bus lane. O, paano pa sinabi ng Jolul? Yung driver niya hindi pumasok doon. Pinagalitan ko siya. Ang driver niya yata ang pumasok doon. Lumulusot pa eh. Ang driver, sumusunod lang yan sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi ka inuutusang sumuot sa mga bawal o gumawa ng mga bawal o suminghot, hindi yan sisinghot ang driver o, hindi yan dadaan doon sa bus lane. Kung ang amo mo ay mismong sinasabihan ka na, yung amo mo mismo ay sumusunod sa batas. Kaso dito makikita mo, simpleng batas trapiko ay binababoy ang Pilipino. At ngayon, nag-justify pa, tumakas ba siya? Nag-sorry naman siya. Kaya nga sabi ko sa lahat ba, okay na lang dodawaan sa bus lane at mag-sorry-sorry na lang kayo? Listen. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko. So parang, ang gusto niyang palabasin, nag-sorry na eh. Tumahimik na kayo. Diba? Hindi naman tumakas yung anak ko eh. Pero hindi mo maaalis na nag-violate siya ng traffic law. Yun ang malinaw dito. Aminin mo na. Tapos pag sa ibang tao, na nangyari nga kay Gatchalian noong November, aminin mo na, nagsiga-sigaan, nakita niyo mga palaga, mga kababayan. So diyan mo diyan ninyo matitimbang na hindi dapat iboto ang mga Tulfo, dapat ibasura nyo na yan, lalo na yan si Erwin, yung 2 Tulfo, o kung sino pa mga Tulfong tumatakbo. Si Erwin Tulfong tsuktsakhero, di ba? 10 wala naman tayong problema sa 10 ang anak, o 12 ang anak, o 20 ang anak, di ba? Magandang ehemplo ba yan? If you compare that to Attorney Vic Rodriguez, to Congressman Marcoleta, sino iboboto mo? Si Erwin Tulfo na nagsinungaling, umamin na nag-TNT, lumabag sa batas ng Amerika, then pangalawa, huling-huli na nag-identity theft, pangatlo, yung kanyang SALN na dineclare noong siya ay inappoint ni Bangag sa DSWD, nakita na mga congressman na kapwa niya congressman na hindi nag-match ang kanyang income, yung kanyang yaman sa kanyang dineclare na income tax. Diba? Pinakita ko sa inyo, 4 million ang dineclare niya, pero ang kanyang asset ay 200 plus million. Tapos iboboto nyo yan? Bigyan nyo ng tsansa si Vic Rodriguez, si Marcoleta, si Norberto Gonzales, si Allen Capuyan, kahit na sabihin mong hindi sila ganun, hindi sila artista. Pero yan ang bigyan yung tsansa yung mga taong yan. Hindi yung paulit-ulit na lang binubudol kayo, umamin na mismong naglabag sa batas. Kaya nga siya hindi na-confirm si Tulfo sa DSWD as secretary, si Erich Sylvester, sa mga kadahilanan na nung inappoint siya ni Bangag, ay hawak pa niya ang kanyang pasaporteng US passport na nagngangalang Erich Sylvester. So magising kayo sa katotohanan. Dahil yung paggamit ng bus lane na yan ay intended yan sa bus for emergency at sa mga certain politiko katulad ni Bangag. Diba? So sabi ko nga, magsuri-suri na lang. Dadaan na lang, hindi lang for sure yung nahuli, yung anak ni Tulfo na yan, ang mga dumadaan dyan sa bus lane. Siguro halos lahat ng mga tiwaling politiko dumadaan dyan at sinisindak-sindak na lang
yung mga traffic enforcer. 'Di ba? It just so happened na maaring, hindi maaring na matino yung traffic enforcer kaya naibalita ito. 'Di ba? Buti nga naibalita hindi natin alam. Well, good thing. Ayoko na muna mag-comment about dun sa traffic enforcer, Pero good thing na nalaman ng taong bayan na abusado talaga itong mga jutang GNMS na ito. 'Di ba? Ayaw nilang sumunod sa regulasyon. 'Di ba? That's MMDA, 'di ba? O ayaw nilang sumunod sa regulasyon. Binabali nila ang batas, how much more sa mga malalaking bagay, lalo na sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi nananalaytay sa dugo ng mga tulpo at sa iba pang dugong mga dugong tawatan, di ba? Diyan sa gobyerno, katulad ni Bangag, ang pangbababoy, pang-aabuso sa kanilang mandato, mga nakaw na mandato o sa batas, mga palangga. Kaya nakikita ninyo, ano na mangyayari sa inyo? Pag anak ka ng pag politiko ka, okay lang? Maraming ganyan. Nakakarimarim na yung ginagawa. And now, by the way, I think ito, good thing, breaking news. Okay, unahin na muna natin si Inday Sara. So, binasura yung reklamo. Okay, ito. Alright. Tignan natin. So, dinismiss ng Korte Suprema, ng Korte Suprema, hindi pala Korte Suprema, ng prosecutor, mga palangga, ang ikinaso dito kay Inday Sara noong tinatransport etong remember Attorney Zulaika, nung tinransfer from, tawag dito? From veterans to St. Luke's. So, di ba, nagkaso-kaso, nag-file ng kaso ng assault. I think assault yung inano niya. Okay. Itong si Police Lieutenant Colonel, okay, Villamor, na kung saan sinasabi niya, na dinirect assault daw siya ni Vice President Inday Sara. At pinailan niya nga si Inday Sara, si Colonel Raymond Dante, Petina La Chica, at ang iba pa. Kitang-kita yun nung November kung paano niya ibagsak, isara yung hood. Hood ba yun? Yung basta yung ng sasakyan, yung takip, yung hood. I don't know kung ano tawag doon. So anyway, kitang-kita ninyo na si Inday Sara pa nga, si Vice President Sara pa, ang gusto nilang saktan. Tapos ngayon, ito pang kapal ng mukha nitong Villamor na to na magkaso-kaso. At good thing, okay, saan to? Office of the City Prosecutor, Department of Justice, okay? So ito ay binasura na o dinismiss na nga, mga palangga. So magandang pangitain ito na kahit paano may matitino-tino pa na prosecutor dyan. Hindi katulad ng mga nababayaran ni Satanas o yung prosecutor na tumanggap ng kaso ni Taerna laban sa akin kahit ang mga detalye ay fake, fabricated o gawa-gawa. Okay? Anong sabi dito? So ito yung desisyon. In light of the foregoing considerations, the complaint for violation of Article 148 or direct assault, Article 151, disobedience to authority, and Article, ito pala yung mga pinail niya, 286, grave coercion, all of the revised penal code against respondents, Vice President Sara Duterte. Okay? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!